And umuulan na po. And meron tayo nahuling isda. Isang malaking blackie. Oh no! Oh no! Basang-basa na po ako mga kaibigan. Oh, nadulas pa. Oh! Oh! Uwi na tayo! What is up people? Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. And today, nandito kami sa Kakahuyan. And then pupunta kami dun sa Katubigan. And then magpi-fishing tayo. Ito ang nangyayari sa amin lagi. Kaya laging nasisira ang aking mga sasakyan dahil kung saan ko siya pinagdadadala. So, ito yung secret pero hindi sobrang secret. Pero secret pa rin na location namin. What? At sa sobrang secret nitong location na to, pati yung mga isda, hindi nila alam to. Bro, what are you talking about, man? Kaya minsan, wala kami nahuhuli ng maganda. Pero never pa kami nagpunta dito na wala talaga kaming nahuli. So, yeah. Manghuli tayo ng fish da. Kasama natin ang buong family. Of course, si Cheryl ang tagahawak ng makina. And puro gasgas na naman. Ayun, dito tayo sa Kakahuyan. Ha? Anong makina? You serious? Ano? Tagahawak ng makina? Tagahawak ng camera pala. Mali yung sinabi ko. Tagahawak ng camera. Ano yung daan natin dito. Kaya tayo nagkakagas-gas dito. Ayan. Diba? So anyway, hopefully meron tayong mahuling fish da. Sabado ngayon and naisipan lang namin na mag-chill. And ang napapansin ko, meron mga tire marks sa daan. So hopefully walang nauna dito sa spot namin na sobrang secret. Sa sobrang secret, lahat ng tao alam to. So kapapalit ko pa lang ng stabilizer link nitong Honda. Parang may lumalagatok na naman sa ilalim. Pero okay lang yan. Pagka nasira, palitan ko lang ulit. Mura lang naman yung stabilizer link. Alright, let's get it. Okay, nauna ba tayo? May tao ba? Uy, walang tao. Nice. Nice. Okay. Ayan, dito tayo magpi-fishing. Yun mukhang promising dito May bangin. Ayan Ano? Makakahuli kaya tayo o mabobo kaya tayo dito? Mukhang makakahuli ko today. Let's go. Okay. So now, meron tayong hipon. Hagis lang yan natin dyan. And maghintay lang tayo ng fish na kukuha dyan. We'll see. We'll see. Hopefully meron. Meron tayong black drum. Yeah, that's too small. That's not a keeper. Ayan. Kaya ang tawag sa kanya is drum or black drum kasi nagda-drum siya. So pag lumaki to ng kasing laki ko, para talaga siyang tulog na ng drum. Ngayon parang utot lang muna. Pero ayan. Narinig nyo? Ayan. Pero pag lumaki siya, parang drum ang tunog. That's what a drum sounds like. Bye. Okay. Sapa ako. Tignan natin kung meron pa. Yun. Oh, it's a trout. Okay, meron tayong trout. Nice. Hold on. Relax. Jeez. Alright, ang tawag naman nila dito sa amin is spotted sea trout or speckled trout. Ayan. Kasi meron siya mga spots. May speckles siya. Yun maliit to, so hindi siya pwedeng i-keep. Bye-bye. Okay, kailangan natin ng medyo malaki-laki. Yung mayu-uwi at mayu-ulam. Alam nyo ba na lagi ako nag-fishing at dahil sobrang dalas ko mag-fishing, yung freezer namin is talagang punong-puno ng mga isda. So ang ginagawa ko, pinamimigay ko yung mga isda na hindi ko masyadong kinakain and then kinikip ko yung mga, yung mga tasty na isda, di ba? At kung hindi nyo na itatanong, meron akong dulas dito. Meron ako YouTube channel about fishing and dahil wala namang masyadong subscribers, bihira akong mag-upload doon. Ga-upload lang ako doon pagka naisipan ko Ayun, sumabit. Sumabit tayo mga kaibigan. Uy, may isda. Oh no. Dulas. Okay, so lipat tayo ng spot dahil I think nahuli kami ng konti. Na-late kami, hindi namin naabutan yung perfect tide and time. So doon tayo sa kabilang spot and hopefully hindi malobat yung phone ko kasi yan lang yung dala ko and balik muna natin itong mga fishing rods
Let's get it. Siyempre, huwag mag-iwan ng kalat. Let's go. Maybe. Okay, so medyo nalobat yung phone ko and meron naman tayong nahuli. Ayan, ang tawag dito ay isdang dapa or tampal puke. Alright, lagay sa cooler. Ang size nito is 14 inches. Keeper, pwede siyang i-keep. Ayan, wow. So dalawa na yung tampal puke natin. Ayan. Huli pa tayo. Umuulan na po. Meron tayong nahuling isda. Isang malaking black. Oh no. Basang-basa na po ako mga katiga. Oh, nagulas pa. Oh. Hindi na tayo. Bigla akong umulan. Woo! Lakas ng ulan. Alright, so pangalawang huli ni Cheryl. Umuulan pero sabi niya mag-fishing kami and then maligo na lang kami sa ulan. I don't think it's a good idea but I guess maliligo kami habang nag-fish. Ayan, cooler. Woo! Alright, so pangatlong flounder na, medyo maliit pero legal size naman siya. Almost 13 inches, 12.5 inches. Lagay natin yan sa cooler. Yun! Alright, so medyo humina ng konti yung ulan. And kung nakikita nyo, basang-basa na ako. Si Cheryl nandun, nagpifish pa rin. Basang-basa rin. Si Ian Marshall, chillin dito lang sa sakyan dahil ayaw naman nila mag-fish na. Dahil medyo na-bored sila kanina, ayun, dito na lang daw sila tambay. And maybe mga 30 minutes pa. Pagka wala na kami nahuli within 30 minutes, uwian na. Tsaka parang kumukulog, kumikidlat. Huli pa tayo. Okay, back in the house and kita nyo naman, maaraw na. And kanina habang umuulan, naghintuan na magsikagatan yung mga fish da. So, nag-decide kami na umuwi na lang kasi may mga nahuli naman na kami. Si Cheryl nakahuli ng 2 black drum, kaya lang yung isa nakawala dahil nung tinutulungan ko siya, nung hinila ko, natanggal sa pagkakahook. So ayun, sorry naman. Pero yung isang black drum na nahuli niya, ito, ayan o. Oh, di ba? Na-i-land namin. Humihinga-hinga pa yan. So meron kami nahuling 3 tampal puke or 4 maybe. And isang mangrove snapper. Saan ba yung mangrove snapper na yun? Ito yung paborito ko eh. Mangrove snapper na yun, no? Yung maya-maya. Yun, no? Oh, di ba? Yun. Maybe ang lulutuin namin tonight is yung 3 tampal puke and itong mangrove snapper and itong black drum. Maybe ipapamigay natin yan sa maswerte nating kaibigan na hindi makahuli-huli ng isda. So, comment down below kung kilala mo ikaw. Anyway, yeah, ang ingay na naman dito sa neighborhood namin. May mga nagtatabas ng damo. May mga kuliglig. So far, okay, na-enjoy naman namin. Yung mga kids, hindi masyado kasi medyo na-boring sila. Kasi nung unang nag-fish kami, wala masyadong kumakagat. So, ayun, tumambay na lang sila sa sasakyan, naglaro ng video games, nanood ng YouTube. And, ayos, tonight, meron tayong libreng ulam. Okay, so nakaligo na, hindi na malansa. And nung isang araw, well, kahapon, nung inaayos ko yung mga sasakyan, may dumating na package. And then, in-unbox ko ng konti. And then nakita ko, may nagpadala. Saan kaya galing to? Yun, no? Zion. Alright, so, yeah, nagpadala ng gimbal si Zion. Kaya naman, i-unbox ko to next vlog and then ite-testing ko na rin. So, yeah, finally, may nagpadala rin. Tagal ko naghintay. Anyway, hopefully nagustuhan nyo itong video na to kahit medyo boring. And again, isa na namang walang kakwenta-kwentang vlog ang napanood nyo. So, ayun, comment down below kung na-enjoy kayo or at least na-entertain kayo sa pinagagawa namin. Don't forget to like, comment, and subscribe at lagi nyo tatandaan. Love, peace, and happiness lang. I'll see you guys in my next video. Peace. Oh, come on, man. Give me my hook back at least. Oh, never mind. Everything's gone.
Whatever, dude.